masaganang buhay. Ako po si Merlyson. Samahan niyo ako sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan sa RPA TV, YouTube at Facebook. Matapos ang 4 na taon, bisitahin po natin ngayon ang garden ng inyong lingkod. Una po, nandito tayo ngayon sa aking tanim na pakwan. No? Ito po yung ating tanim na pakwan. Ano po ito? Direct planting po siya from plantation. Ito po, nasa ano na po ngayon to 1.5 months at meron na po siyang bunga. So kita nyo po may bunga na. Yan, may bunga na. At meron pa po siyang maliliit na bunga, kasalukuyan siya nagpa-flower. Meron po ako dyan ng melon. Ito po yung aking tanim na melon naman. Yan, may mga bunga na rin po ito. Ganon din po yung pagtatanim nito, no? Direct planting siya, tulad ng pakwan, nasa 1.5 months pa lang po yan. So antayin na lang po nating mainog, no? Itong mga bungang ito. So ayan, may mga 4 na bunga na. Ano po ito, no? Kapag itinanim mo siya, halos plant and forget, pagdidilig lamang ang iyong gagawin. Tapos kapag nagpe-fertilize ka, ang ginagamit ko naman po rito, balat lang ng saging, binabad na balat ng saging. Ano? Tapos kapag po sumapit po yan ng 2.5 months o 75 days, hanggang kung gusto mong isagad po hanggang 80 days to 90 days, pwede na po yung i-harvest. Masarap na po siyang kainin at matamis po siya. So yan po ay sa ating tanim na melon. Direct planting din po yan. Lipat po tayo ngayon dito sa aking mga tanim na kamatis. Ito pong mga tanim kong kamatis, medyo palipas na. Matagal na po natin itong naharbesan. Ano? Kaya makikita nyo po, nasa mga bote lang po ng mineral water. Yan, pwede ka pong ma-harvest pa ito. Pwede natin harvestin yan. Yan, no? Ito, harvestin din natin ito. Medyo kung mga hinog na. Malalaman nyo naman po kapag pwede nang ma-harvest kapag ganito na yung kulay. So sa mga paligid po ng ating bahay, ano? Ang gamit po nating fertilizer dito ay vermicast. Tapos gumagamit din po tayo ng compost. Ayan, no? Kita nyo po. Ito pong kamatis, pwede nyo po siyang itanim ng direct planting. Pwede nyo rin pong ipunla muna. No? Pero mas maganda po siya kung beginners pa lang po kayo, mas magandang ipunla nyo po muna. Ito po, naitanim natin to. Nasa ano na po ito eh. Nasa 2 months na ito. No? 2 months na ito. At ang variety po nito, yung regular na Mendes kung tawagin po nila. No? Kita nyo po, napakaganda po ng kanyang mga bunga. Ito pa oh. Pag ganito po, malalaman mo, no? Yan, pwede nang i-harvest yan. Ayan, nakita nyo po, mag-harvest po tayo. Ito po, napakalaking katipiran, no? Ito lang palagihan ko sinasabi na hindi po kayo kailangang maapektuhan ng mataas na presyo sa merkado. Magtanim lang po kayo sa inyong paligid, ay hindi po kayo maapektuhan ng mataas na presyo. Ito pong mga tanim nating kamatis na ito at iba kong mga tanim na fruit-bearing trees, mga green leafy vegetables, sombra po sa aming pangangailangan eh. Kaya ang ginagawa ko po sa mga kapitbahay, kapag gusto po nilang humarvest, sinasabi ko, ready to harvest na, pwede kayong humarvest, pumunta lang kayo dito. First come, first serve lang. Ayan, kita nyo po, ito, hinog na rin po ito. At sa kamatis po, di po, lagi po nating ginagamit ang sausawan yan, di ba? Hindi po, lagi pong ginagamit ito sa ating pagkainan. Wala kang ulam, meron kang prito dyan, kumuha ka lamang kamatis, pwedeng gamitin na ng sausawan. So, makikita po ninyo, sa gilid lang po yan ng aming bahay. No? So yan po yung ating mga tanim na kamatis. Usually po ang problema sa kamatis, kagaya ngon, mainit po yung panahon. Ano? Dati-dati, kapag maganda yung panahon, hindi ganong kainitan, dapat po magdidilig ka sa kamatis mga 1 beses lamang, no? Sa isang araw. Pero ngayon, mainit po kasi yung panahon. Kaya naman ay kailangan mong magdilig 2 beses sa isang araw. Yun po yung isa sa problema sa kamatis. Pero kapag malamig naman pong panahon, basta makita mong moist pa rin po yung lupa, hindi po kailangang magdilig araw-araw yan. Napakadali rin pong alagaan at patubuhin ng kamatis. Ano? Simple rin po yung pagpapatubo, gaya ng banggit ko, pwedeng direct planting, pwede rin pong ipunla. Wala po tayong sinasayang na espasyo. No? Itong aking paligid ng aking bahay, harapan ng aking bahay, sa likod ng aking bahay, meron po tayong mga tanim. So ngayon, dito tayo sa aking mga tanim na magic fruit. Ano? Ito pong magic fruit to, kaya tinawag na magic. Kapag kinain mo yung bunga, kagaya po itong bungang ito, no? Ito pong bungang ito, kita nyo po, lahat po ng maasim na bunga, kapag ito kinain mo, magiging matamis. Kaya po tinawag yan na magic fruit. Ito po, paligid ng palibot ng aking bahay ay ubas at saka mga fruit-bearing trees, green leafy vegetables.
So ito naman ay ito po yung balimbing kung tawagin po nila. Kita nyo, full pack po yung flower, oh. Oh, nakatanib lang po yan sa bote ng mineral water. Ito naman po ay granada kung tawagin po namin. Kaya po, kita nyo, full pack din po yung bunga, no? So luntian po, kung titingnan po ninyo, no, wala tayong sinayang na space. Ang pag-harvest po naman nito, pag makikita mong inog na, kagaya po nito kamatis na ito, no, inog na siyang kulay ano na siya, kulay red na siya. Ganon din po yung pag-harvest dito sa Granada. Ito po, meron din po tayong mga lemon dyan. Ayan, ano, ito may mga bunga na rin. May bunga na rin, ayan, no? Ito po yung ating uba sa paligid. Tapos dito, ma-amaze kayo dito, no? Meron po tayong halaman dito na tuloy-tuloy po akong magbunga, no? All year round. Ito pong ating kamyas. Naku, full pack po yung bunga. Ako po, na-amaze po ako dito sa aking kamyas na ito. Ay, kita nyo po yung ating kamyas. Ayan, tinan nyo po, grabe. Kung magbunga, tinan nyo po, talaga naman. So ito, nakatanim lang din po yan sa bote ng mineral water. Meron din po tayong lemon. So ito po yung ating mga tanim na lemon, ano? May bunga rin po yung lemon natin. Ayan. So sa mga bote lang po ng mineral water, pwede nyo pong mapakinabangan. Ayan, tapos meron po tayong kamote, no? Ito po yung itong kamoting kahoy, kung tawagin po nila to, no? Plant and forget naman po ito. Kapag itinanim mo, tusok-tusok lang, tapos maghihintay ka lang magkaroon ng laman yan, pwede na yung i-harvest. Ayan po, nakatanim naman po yan sa timba. Makikita nyo po, lipat tayo ngayon banda rito. Meron ako ditong kalamansi. Tingnan po natin ang kalamansi, oh. Ayan, kita nyo po, grabe, full pack po yung bunga, oh. Ano? Tingnan nyo po yung kalamansi natin, ano? Marami pong nagtatanong sa akin, paano raw po pabungayin ang kalamansi? Simple lang po ang aking sagot, ano? Ang pagpapabunga nito, i-water stress nyo po siya. Ano bang ibig sabihin ng water stress? Huwag nyo po siyang diligan hanggang 5 araw hanggang 1 linggo. Kapag nakita nyo pong parang nalalanta nyo ang kanyang daon, that's time diligan nyo po ng foliar fertilizer. Isa po sa ginagamit natin, binabad na balat ng saging. Ano? Kapag po dinilagan nyo ng binabad na balat ng saging yan, magkakaroon po ng flower at magkakaroon po ng hitik na hitik sa bunga. Ang kalamansi, napakarami pong gamit, di po ba? Kapag itinanim mo yan, nagbunga na yan, abay, maganda po sa sausawan. Partner po yan sa toyo. Yan po ang ating tanim na kalamansi, sa paso, sa bote ng mineral water. At ito, meron tayong variated na kalamansi. Kita nyo po. Kita nyo po nga, variated na kalamansi. Grabe, di ba? Full pack po yung bunga. Yan o, tingnan nyo po. Di ba? Grabe. Tapos, meron po akong isa sa pinagmamalaki kong prutas dito, yung aking kumquat. Kita nyo po ang ating kumquat, oh. Yan o. Itinatanim po yung kumquat through Marcot method. Pwede rin po siyang seeds, pero ang pinaka-the best yung Marcot. Kapag minarcot mo siya, ibig sabihin, pinaugat mo siya, mas makakasigurado kang mabilis siyang magbunga at madali siyang alagaan. So, yan po yung ating tanim na kumquat. Yan o, kita nyo po. Gaganda, di ba? So, ito po, kita nyo po, malalaman nyo na ready to harvest na kapag po yan na nakita nyo dilaw na. Ayan. Ito po, kinakain po ng buo yan. Diba? Ang tamis po niya, pati yung balat, pwede po siyang kainin. So, yan po ating tanim na kumquat. Lipat po tayo ngayon sa iba nating mga tanim. Dito naman po tayo sa ibang tanim. Ito po hindi po pag-aari itong lupa na to, no? Nakiusap lang ako na gamitin ko yung lupa niya kasi maganda yung sikat ng araw. Ang tanim po natin dito, kalabasa, upo, meron tayong sigarilyas, meron tayong ampalaya. Kita nyo po na nilagyan ko ng baging dyan, kaya naka-baging na po at dami na pong mga bunga. So yun po, nakatanim lang po yan sa mga timba. Kita nyo po, di ba? Si timba, simentadong kalsada to. Pwede po kayong magtanim, pwede nyo po gayahin ito nating ginagawang ito. Kita nyo po yung mga bunga ng ating tanim na ampalaya. Yan po, nakabiti na po sila. Okay, lipat po tayo ngayon sa ibang mga tanim. Nandito naman po tayo sa aking tanim na mga papaya. Makikita nyo po yung ating mga tanim na papaya. Kita nyo po, no? Ito pa lang po, ganito, pwede lang mapakinabangan yan, pang tinola, pang saog sa tinola. Ibigay ko po sa inyo kung paano pong pagtatanim ng papaya. Simple-simple lang po. Ito po, pwede pong direct planting siya, no?
Kapag po meron kang seeds, pwede nyo po yung direkta sa lupa na tudling by tudling siya. Makikita nyo po yung tanim ko, tudling by tudling siya. May pagitan po ng halos 1 inch. Ano? Tapos kapag naitanim na yan, halos plant and forget lang siya. Kailangan mo lang siyang diligan na kapag mainit ang panahon, diligan mo 2 beses sa isang araw. Pero kapag malamig ang panahon, kahit 1 beses lamang. Within 2 months, eto na po. Ano? Magkakaroon na po ng bunga at makaka-harvest ka na. Kapag bata pang ganito, pwede na yung i-harvest. Pero kapag gusto nyo pong pahinugin yan, malalaman mo yan, magiging dilaw po itong kanyang kulay ng kanyang balat. That's time, pwede na po siyang i-harvest. Napakadayo pong taglay na iba't ibang health benefits sa ating katawan ng papaya. Kita mo, itong tanim natin ito, kung tawagin po namin to ay Red Lady na papaya. Minsan po, nagkakaroon tayo ng tanim na papaya na lalaki. Huwag nyo pong patayin yun, ano? Sa halip ay pabungahin nyo po. Ang ginagawa po nyo kapag nakapagtanim kayo ng papayang lalaki, meron tumubo na lalaki, bibiyakin lang po itong mismong gitna nitong kanyang puno. Tapos lalagyan nyo po ng pinakatulos yan. Magkakaroon na po yan ng flower at bunga tulad po ng babaeng papaya. So don't forget, inuulit ko kapag meron pong lalaking papaya na tumubo sa inyong mga tanim, huwag nyo pong patayin. Sa halip ay pabungain po ninyo yung tanim na papaya. So lipat po tayo ngayon sa iba kong mga tanim. Nandito naman po ako ngayon sa aking tanim na mga ubas. Ano? Ito po yung nasa harap ng aking bahay. Paglabas mo ng pinto, pagpasok mo ng pinto, ito po yung mabubungaran, di ba? Di ba sarap sa feelings kapag po nakikita mo yung mga ubas mo, yung nasa harap lang ng bahay at pwedeng magbunga. So yun po, ano? Ito pong variety nito ay Brazilian variety. Ito po yung matamis na ubas. Kita nyo po yung kanyang mga bunga, yan po yung mga bunga, ayan po yung mga bunga. Yun. Malalaman nyo po na inog na yung kanyang mga bunga tulad po nito. Kita nyo po ito, yan. Yung magiging dilaw na ito, halos painom na rin po ito. Titikman po natin ha. Tikman po natin ito. Matamis po ito kahit na kulay green siya. Naku, napakatamis niya oh. So kita nyo po, nasa harap lang po ng ating bahay yan. Tapos yan po yung mga bunga, ito pa rin po no. Ayan. Ibibigay ko po yung detalye kung paano po pagtatanim ng ubas. Yung ubas po, pwedeng itanim siya through seeds. Pero ang mabilis pong pagtatanim ng ubas, through cuttings. Ano po ba yung cuttings? Kapag po meron kayong makitang malaking sanga, ano? Pumutol po kayong gadangkal na sanga. Ilagay nyo po yan sa plastic cup, tapos lagyan nyo ng lupa, stay nyo po dyan, didiligan na paunti-unti araw-araw, hanggang magkaroon po yan ng daon. No? Kapag nagkaroon po ng daon, at medyo mahaba na, pwede na po yung i-transplant. Lalaki na yan, magkakaroon na siya ng mga flower no, at bunga. Simple lang po ang pagpapabunga ng ubas. Kapag gusto nyo lang pabungangin, ipruning nyo po siya. Ibig sabihin ng pruning, kalbuhin nyo po siya. No? Tanggalin nyo po lahat ng kanyang mga dahon. Itira nyo lang po yung kanyang mga sanga. Tapos magdilig po kayo ng binabad na balat ng saging o kaya naman po mag-spray kayo ng fermented fruit juice. Magkakaroon po ng ganito kahitikang bunga ang inyong mga tanim na ubas. Sabi po nila sa malamig na lugar lang. Pero dito po sa aming lugar, kahit mainit, ito po, napapaganda po natin ang ating mga tanim na ubas. Hindi na po ako bumibili ng ubas, ano? Kapag gusto mong kumain, lalabas ka lang ng bahay. Kapag gusto mong mag-dessert, lalabas ka lang ng bahay. Pipitas ka na lang po ng iyong sariling tanim na ubas. Magtanim din po kayo nito. Pupunta po tayo sa iba kong mga tanim. Ito po yung ating mga tanim na stevia, no? Natural sweetener po ito, no? Hindi ka po kailangan ng kapag kumuha po kayo ng dahon ito, tinikman nyo, matamis na po yung kanyang lasa. So ito po yung ginagamit na minsan sa pangkape, no? Alternate po sa sugar, no? So ito po yung ating tanim na stevia. Meron tayo dyan talong, ayan, no? Tapos meron tayo ditong isa sa aking pinagmamalaki rito. Yan, meron tayong spring onion. So ito po ang ating mga spring onion. Nakatanim lang po yan sa mga bote ng mineral water. Makikita po ninyo, no? Okay, dito po tayo ngayon sa ating tanim na asparagus. Makikita po ninyo, may ready to harvest na, no? Nakatanim lang po yan sa mga bote ng mineral water. Matapos po ng 4 na taon, ito na po yung ating garden, ano? Napaganda na po natin at patuloy po nating pinapaganda.
Pero mga kababayan, huwag po kayong bibitiw. Sa aming pagbabalik, ituturo ko po sa inyo ang step by step na pagtatanim ng asparagus at ang pagluluto ng masarap at masustansyang asparagus. Ngayon po ibabahagi ko sa inyo ang simpleng pagtatanim, pag-aalaga at pagpaparami ng asparagus. Gayon din po yung pagluluto ng masarap at masustansyang ginataang asparagus with kalabasa alam magsasaka reporter. Makikita po ninyo ang ating mga tanim na asparagus. Dati isang bote lang po ng mineral water to, no? Ngayon po napropagate na natin, naparami na natin. So ito na, ang dami na naman pong bunga. Ito, kung makikita nyo po yung mga ganyan, bunga po yan ng asparagus. Hintayin ko lang pong gumulang yan. Kapag magulang na po yan, gulay brown siya, tatanda. No? Itong sangang ito at ang kanyang mga bunga yan, kukunin ko po yung mga seeds. Kaya sa mga susunod po pong mga araw, mas marami pa pong asparagus ang aking mga tanim dito sa ating garden. Simpleng-simpleng alagaan, plant and forget po ang asparagus. Kapag itinanim mo siya ng ganyang, usbong po siya ng usbong. Hanggang buhay po yung asparagus na yan, maglalabos po siya ng panibagong usbong. Yan po yung panibagong usbong niya na siya pong ating niluluto. Simpleng-simple ang pagtatanim ng asparagus. Halos hindi po siya inaalagaan. So yung ating mga tanim na asparagus, sa mga bote ng mineral water, meron din po akong nakatanim sa paso. Ayan po yung mga tanim nating asparagus, oh. Malabong na po sila, no? Yan. So dati dadalawang bote lang po yan. Ngayon po ay naparami na natin, ha? At patuloy pa po natin pararamihin yan. Dahil marami pong mga bunga, yung mga naiflower at naibunga, ang ating mga tanim na asparagus, yan po yung mga panibagong usbong po. Yan po, panibagong usbong, yan. Mga panibagong usbong. Yan, no? Ating mga tanim na asparagus. Kahit wala kang enough space sa Metro Manila ka nakatira, ay pwede po kayong magtanim ng ganito. Tulad po ng aking ginagawang pagtatanim ng asparagus. Magpupunla po ako ngayon ng asparagus. Ito pong seeds na ito ay galing po sa Agripie Philippines, ano? Pinadala po sa akin, so dito ko po siya ipupunla, no? Dapat po ang pagpupunlaan po ninyo, kita po ninyo, maganda po yung kalidad ng lupa, buhaggag na lupa, no? Ang dapat po ay magandang lupa, tapos ay meron na pong paunang patabayan, vermicast, tapos merong kokopit, no? So, ang asparagus po kapag napatubo mo, ano po yan, hanggang 10 taon, hanggang nabubuhay po siya, ano? Pwede po siyang, pwede ka pong mapakinabangan siya. Ayan, ating seeds ng asparagus. Konti lang naman po ang laman itong isang itong isang plastic na ito, ilang piraso lang. Ito, ilang piraso lang. So, ibubudbud ko lang po ngayon dito. So, separate ko, ano? Siguro ganito kong gawin, no? Yan. Yan. Ilalagay ko ngayon isa-isa rito. Yan. 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 Tapos dito. At sa ganoon ay iwalay po sila. Ating punla na asparagus. Ayan. Ito. Sa bawat holes po, isang seeds ang aking nilalagay. Ayan. Naman. 1, 2, 3,
4. So, 4 na holes po. 1, 2, 3, 4. So, first time ko pong magtanim nito ng asparagus, no? Susubukan ko po dito sa ating lugar kung mapapatubo ko po ito ng maganda. Ayan. 1, 2, 3, 4. So, eksakto po. Marami-rami rin itong ating naitanim. Ayan. Ayan. Bali lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, 30 piraso, no? So, ang pagtatakip ko po yan ay paunang fertilizer. Vermicast po yung aking ipantatakip sa mga hole po nating nilagyan ng asparagus. Yan. Nang sa ganon ay magiging malusog po itong ating punla. Yan. So, 30. No? 30 ang asparagus po itong ating naipunla. So, titingnan po natin kung mapapatubo natin lahat yan. Yan. Wisik-wisikin lang po bahagya ating punla na asparagus. Every morning, wisik-wisikin nyo lang po ng tubig na ganito. No? Bahagya lang po. Nang sa ganoon ay mag-fit yung seeds sa lupa. Yan. Ating punla na asparagus. So 30 pieces po yan, no? Ang kagandahan po sa asparagus, gaya ng banggit ko, pag tumubo yan, dire-diretso po yung pag-harvest yan hanggang buhay siya, no? Tapos napaka-healthy pa po ang asparagus. Okay, lalagay ko po ngayon dito. Ayan. Ayun. So, meron na siyang tatak. So, ito po yung ating bagong punlang asparagus. Yan, 30 pieces po yan. Hindi ko po sure kung ilan po lahat ang tutubo dahil first time ko pong tinanim ang asparagus. After 20 days ng ating pagkakapunla ng asparagus ay pwede na pong i-transplant. Ayan, 20 days old na asparagus na ating ipinunla. Ganyan na po kalaki at ililipat tanim natin yan sa mga bote ng mineral water. Maglilipat tanim na tayo ng ating punong asparagus. Dito natin sila ililipat. Yan, isang paso. Tapos mga bote ng mineral water. So dyan natin itatanim ating mga punlang asparagus. Sa paglilipat tanim, gumamit lang po kayo ng ganitong tools, no? Tapos kunin niyo po pati yung ugat. Yan, be sure po kasama yung ugat kapag nilipat tanim po ninyo. Yan, tanim po ninyo. So kasama po yung ugat. Lipat tanim natin ngayon, nilagyan natin sa gitna. Kikita nyo, isang piraso lang po yan, pero mag-ano po yan, ano? Magkakaroon na mag-sprout, mag-sprout. So ito, yan. So yan po yung ating asparagus. Dito naman. Yan. Dalawa. One. Okay. Alright, dito niya po. Tatlo. Ayan, Tatlo. Ito pa. Apat. Lima. Ayan. 5. Alright. Ito, 6. Ayan. Alright. Ating asparagus. Ayan. Pagkalipat tanim, may maglagay lang po kayo ng paunang pataba, vermicast, no? So tigisang ano po, dakot na paunang pataba ang ating nilalagay sa ating bagong lipat tanim na asparagus. Ang vermicast po ay ito po yung kanyang paunang fertilizer at habang lumalaki po ang ating mga tanim na asparagus na yan, magdagdag na lang po kayo ng vermicast sa lupa. Yan, nang sa ganon, kapag maganda yung bulas nila sa simula, tuloy-tuloy po yan na magiging maganda ang pagbulas hanggang sa kanilang paglaki.
Ayun. Okay, pagka di pa tanim, ay bahagya lang pong diligan. Wiwis-wisikin nyo lang pong ganyan, no? Yan, wiwis-wisikin nyo lang pong bahagya. Yan. Every morning, wiwis-wisikin nyo lang pong ganito. At bubulas na po yan, ano? Kung gusto nyo pong huwag nyo munang paarawan, ano? Within 24 hours. After 24 hours, pwede na po yung direkta sa araw. Mas gusto po kasi ng asparagus ng direkta sa araw, mga 8 hours a day dapat po ay naarawan sila. Yan. So yan na po yung ating bagong lipatanim na asparagus. No? Sa mga bote ng mineral water at yung isa ay sa paso. Yan. Alright. So ngayon po, gamit ang gunting, harvest po tayo ng usbong ng ating mga tanim na asparagus. Tayo po magluluto ng masarap at masustansyang ginataang asparagus with kalabasa alam magsasaka reporter. So ito pong pag-harvest nito, gugupitin lang po yung pinaka usbong. Ano? Kaya kagaya po nito, gamit ang gunting, gugupitin lang po natin. Yan. So ito ang isa sa ating na-harvest na usbong. Harvestin pa po natin yung iba. Ito naman po ngayon ang ating harvestin. Ito po, ang kikita po ninyo. Yan. Gugupitin lang po yung mismong usbong niya. Malambot po pa po yan. Yan. Tapos ito, makikita po ito. Yan, o. Yan. Ang ina-harvest po dyan talaga itong usbong na ito. Yan, ito po muna. Ayun. Tapos ito. Ayan. So, kita nyo po yung ating na-harvest na usbong. Kung marami po kayong tanim, mas marami pong usbong ang inyong makukuha sa inyong asparagus. Ito po ang kumpletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang ginataang asparagus with kalabasa. Siyempre po yung ating bida, asparagus, kalabasa, gata, hipon, patis, durog na paminta, ginger powder, mantika, bawang, at sibuyas. So yun po ang kumpletong sangkap. Ngayon, paandarin natin ating kalang. Yun. Alright. Painitin natin ang ating kasirola. Yan. Mainit ang ating kasirola. Lagyan na natin ang mantika. Yan, ating mantika. Painitin natin ang bahagya yung mantikang yan. Alright. Okay. Mainit ang mantika. So, lagyan na natin ating sibuyas. Yan. Gigisa muna tayo. Ating sibuyas. Yan. Sunod ay ang bawang. Yun. Bawang pampasarap at pampalasa. Yan. Haluin natin. Yan, medyo ma-brown-brown siya para mas malasa. Yun. Sunod ay ang ating sahog na hipon. Yan. Alright, haluin din natin. Yan, ang ating sahog. Seafoods. Yan. Okay, medyo lutuin natin bahagi ang ipon para mas malasa. Yun, no? Yan. Okay, pagkaluto ng ating ipon, nanguhin natin. Yan. Alright.
Yun. Ang ating sahog. Inaango mo muna natin, ano? Tinanggal muna natin sa kasirola. Yun. Sunod, lagyan na natin ng kalabasa. Ayun. Yung kalabasa. Haluin natin mabuti para masipsip yung ating ginisa, yung lasa. Yan. So ngayon, naisunod na natin ang ating gata. Yan. Alright. Yun, haluin natin. Okay. Yan, tatakpan natin. Yan, pakukuluin po natin kasi yan. Yan natin. Yun, kumukulo na. Yan, kulong-kulo na po siya, oh. Yan. Lagay na natin ngayon ang ating bida, ating asparagus. Yan, ating asparagus. Yan. Haluan natin. Okay, lagay pa natin ng iba pang mga sangkap, no? Sama-sama natin mga sangkap ngayon. Kanina yung inaon nating sahog na hipon, ilagay natin sa uli. Ayan. Tapos itong ating ginger powder. Ayan. Alright. Tapos itong ating durog na paminta. Alright. Lahat po ng sangkap, no? Lalagay na natin, pagsama-samahin na natin. Patis, pampalasa. Paglalagay nyo po yan, ayon sa inyong panlasa. Yan. Haluin natin bagya, tapos yan po itatakpan natin, ano? Yan. Pagkalagay lahat ng sangkap, tatakpan po natin at hintayin natin po yung kumululi, no? Pag kumulong-kulo na po yan, pwede na po yun at luto na. Okay, tingnan natin kung kulong-kulo na. Ayun! Kulong-kulo na ulit. Ano? Yan. Ano na po yan? Pwede na po yan. Patay na natin ang kalang ngayon. Yun. Kapag po kayo nagluluto ng ganito, mga gulay, huwag nyo pong pakaluto. Upcook lang kung maaari. Para yung sustansya, nandyan pa rin taglay ng ating mga gulay. Yun! Ating bagong lutong ginataang asparagus with kalabasa alam magsasakang reporter. Ngayon, ay kukuha tayo para i-taste, no? Itong ating recipe ngayong araw na to. Yan, tingnan nyo pong ganda ng itsura ng ating gulay, oh. Hindi po siya na-overcook, na-half-cook lang siya. Yan. Lagyan natin ng shrimp. O, hipon. Yan. Alright. So, ito na po yung ating bagong lutong ginataang asparagus with kalabasa alam magsasakang reporter. Itsura pa lang po, katakam-takam na. Yan. Ngayon po ay titikman natin kung gaano kasarap itong ating bagong lutong ginataang asparagus with kalabasa alam magsasaka reporter. So, meron po tayong konting kanin dito, meron tayong tubig dyan, bagong saing, no? Mainit-init pa, umuusok ng ating kanin. Kuha po tayo ng ating bida, itong ating asparagus. Lagyan natin ng konting sabaw na yung gata, no? Natin. Grabe, panalo. Ang sarap. Manamis-namis po yung ating asparagus, no? Dahil kaka-harvest lang. Lagyan naman natin ngayon ng kalabasa with sahog na ipon. Tapos may isang asparagus.
Champion! Panalo! Magluto rin po kayo nito, ano? Yak po magugustuhan ng inyong mga anak, ano? Kung meron kayong paparating na bisita, ito po ang handaan ninyo sa kanya, no? Yak po ay magugustuhan niya. At magtatanong sa inyo kung ano ang recipe niya at napakasarap. At siyempre yung buong pamilya, yak po ay magugustuhan pag ganitong luto po, ano? From garden to table. Nawa po'y nakapag-share naman ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito. Una po, yung simple at madaling pagtatanim ng asparagus sa mga bote ng mineral water, no? Pag-aalaga at pag-harvest, pagluluto ng masarap at masustansyang ginataang asparagus with kalabasa ala magsasakang reporter. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas, pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood nyo ko. Magtanim rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po. God bless! Ngayon po'y sasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Lito Paragas. Hello magsasakang reporter, good morning po. Paano po bang magtanim ng papaya? Salamat po. Thank you very much Lito. From seeds, kung ikaw ay beginners pa lamang, maganda ay ipunla mo muna. Pero kapag ikaw biyasa na mula sa seeds, pwede yung direct planting. Ganun lang kasimple ang pagtatanim ng papaya. Tanong naman mula kay Richard Butaya. Sir Mer, kailangan po bang ilagay sa nasisikatan ng araw yung bagong tanim? Salamat po. Thank you very much, Richard. Kung yan ay itatanim mo through seeds, okay lang yan ng direkta sa araw. Pero kapag lipat tanim yan, ay kailangan mo yung palipasan ng isang araw bago mo yan direkta sa naaarawan. Tanong naman mula kay Len Villarreal. Sir Mer, sa pagdidilig po ba ng sibuyas, dapat araw-araw? Salamat po. Thank you very much, Len. Ikaw ang mag-assess kapag nakita mong wala nang moist yung lupa mula sa pinagtamnan mo ng sibuyas, so dapat ay magdilig ka. Lalo na ngayon, mainit ang panahon, dapat twice a day kung ikaw ay magdilig ng iyong tanim na sibuyas. Tanong naman mula kay Leonora Perez. Sir Mer, paano po ba ang pagtatanim ng lettuce? Salamat po. Thank you very much sa Leonora. Ang lettuce ay madalas ay pinupunla muna. Pero pwede rin niyang direct planting mula doon sa kanyang seeds. Tanong naman mula kay Leslie Ignacio. Hello Sir Mer, bakit po kaya ang bunga ng mga tanim kong talong ay mayroong crack? Ano po ang pwede kong gawin? Salamat po. Thank you very much sa Leslie. Ang pagkakaroon ng crack ng bunga ng iyong mga tanim na talong, isa sa dahilan dyan ay lack of calcium. So maglagay ka ng calcium phosphate o mag-spray ka ng calcium phosphate sa iyong mga tanim na talong. Tanong naman mula kay Maria Tamano. Sir Mer, anong buwan po ba dapat magtanim ng mangga galing sa buto? Salamat po. Thank you very much sa Maria. Any month, pwede kang magtanim ng mangga. Wala namang pinipiling panahon ng pagtatanim ng mangga, no? Kung yan ay galing sa buto, mas magandang itanim ng direkta sa lupa. Tanong naman mula kay Maribe Comia. Hello magsasakang reporter, paano po ba gumawa ng binhi ng siling panigang? Salamat po. Thank you very much sa Maribe, sa bunga ng yung tanim na siling panigang. Piliin mo yung pinakamaganda, yung A1 kung tawagin, ano? Itira mo yan, ayaan mo yan maging magulang, tumanda. Malalaman nung magiging magulang na yan, magiging kulay pula ang bunga, no? Kapag kulay pula ng bunga niyan, kunin mo yung seeds, yan ang iyong gawing binhi. At ang huling tanong natin ay mula kay Virginia Sampaga.
Sir, meron pong dapat gamitin na pesticide sa aking tanim na okra na kasalukuyang nagbubunga. Some insects eating the leaves. Salamat po. Thank you very much. Birinya, akong ginagamit ko ay OHN. Ito'y pinagsama-samang bawang, sibuyas, sili, luya at molasses. Pine-ferment ko yan ng 3 weeks. After fermentation, kinukuha ko yung katas. Sa isang kutsara ng katas sa 1 liter na tubig, siyang aking pinang-spray sa aking mga tanim na alaman. Kaya walang dumalapit na posibleng manira sa aking mga tanim na alaman. Kaya pwede mo ring gayahin yan. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po niyo. Salamat po. Happy farming. God bless. Ngayon po'y shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Priscilla Nons Digle, Emanuelito Gabinete, Alex Puentes, Jenny Cabales, Michael Ang, Dindin Buesa, Ernie Awud, Philip Glenn Paderug, Amay Bastes, Evelyn Alsona Escultura, Bel Antonio, Karen Secretario, Felix Unayan, Feliciano Katubao, Puring Rivera, Nanay Feli Navarra, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, Ma'am Lydia Dison Canlas, Ma'am Peng Bartolome, get well soon kay Ma'am Fatima Patio, Joko Santoyo at Margie Vargas, Dennis Enamor Fajarda, Romeo and Jesus Fernandez and family, watching from Quezon City. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po sa Merlison, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.